mga kaping. Kinanglan siya sir kay kanang mo na siya mag-prevent na siya makasulod. Ay makasulod na ka ng mga insekto, mga Kada pa mga dahon nga mga kinanglan siya. Wala na ko sa kay karato para din sa ato daghang kanding unya kung halimbawa natay nursery unya wala siya tabo na sublon dito ba pauno ng mga kuan mo na siya dapat ang nursery nakakuan gid siya ano siya payag-payag o kabantay mo ato ang sibling ato sa talong nga wala ning lahutay. Okay nang lan man to ang pandungan mo kay malaya ang dahon nato. Sa chay. Kay sa nursery na din na ang mga sibling nga dapat ma-prepare siya kay para sa kuan para sa atong pagtanong. So, reduction of fungal and bacterial pathogens by various sanitation practices can reduce both active and dormant inoculum, so ineffective pathogenic tissue. While actively growing plants can provide host tissues for pathogen multiplication and correlation. This plant's material can harbor overwintering propagules, fungal spores, and bacterial cells. Mao ni siya nga importante jud ang sanitation kay once halimbawa, ang katong sa imuhang nursery na anay nga daot dito nga mga tanong so dapat ang nursery nimo is imuha dito siyang monitor. Makakita ka dito na mga seedlings nga daot, imuha dito siyang kuhaon kay ngano. Pagod ang buo, madaot ko siya, nana ko siya bacteria, nana ko siya mga diseases na pwede siya mo spread dito sa lain mga tanong mo na siya nga importante jud ang sanitation. Yes. Sanitation is one of the most overlooked disease management practices. So often, growers presume that fungicides are the most important disease management tool at their disposal. However, basic cultural practices such as sanitation help reduce pathogens, member, and eliminate ineffective propagules that causes diseases. So, mo na siya nagagamit yun ka. Kana itong kasagaran, magamit din mo ang kaning mga pesticides, insecticides dito sa nursery. Kay katuloy mo ang mga seedlings mo na nitong kanang mag-spray man dito ato. Kay prone man po siya sa mga diseases, mga insects, ang katungkuan. Ang katong mga seedlings nato mo to siya magamit yun ka ato, mga insecticides. So, for sanitation practices, allow pathogens ano to? Mauna na naguna na ba hindi ay kahapon? For sanitation practices, allow pathogens to spread to healthy plants or to survive from one cropping cycle to another. Elimination and reduction of pathogens can help prevent overwhelming of spray program in which surviving propagules causes diseases epidemics within the greenhouse. So, mo siya importante yun nga maghinlo ka sa atuang nursery. Pero karon kay wala pa man tayo nursery o maybe sa sunod na lang kung makapusit ka sa OAP, mag-enroll di ako mo, malay mo. Malay mo na ana tay. Malay mo na ana day tay greenhouse din ha. So ma-practice na nato ni siya. Ato na ning ma-perform. So start with prevention. Diba nakabantay na mo kagahapon. Kinsay naka-eskwela gahapon ato gisulat nako dito nga prevention. So 80 sounds ingenious, but the idea of starting with clean plants is essential. Often, diseases are introduced through shipments of liners and starter plants. So, ano siya? Ibali, halimbawa, na-shy ka na mag-o nga mga stocks ikan sa Department of Agriculture. Dili po baya na siya ingon nga ka na kuhan din na siya ang kanang mga seedlings nga gikan sa ilahan. No, halimbawa, mukuha tag mga seedlings gikan sa Department of Agriculture, ibutang nato sa nursery. So dapat dili sana siya nato dire-diretso isulod sa ato ang nursery. Katong giingon nato nga kibali i-quarantine sa siya nimo. Ana siya i-quarantine sa siya nimo. O ana kay para siya nimo kay basin dito sa ilahang nursery na ay mga diseases, na ay mga insects nga nakatakot ato, then after ana isulod nimo diretso sa imong nursery unya matakdan ang kuan so madaot imong greenhouse ng mga ana gyud siya dapat i-quarantine nimo dili diretso. It is recommended that new plants are isolated mo to siya kibali imuha siyang i-isolate, quarantine nimo siya for up to 3 weeks for monitoring. After anak, pwede na rin mo siya i-sagol dito sa imuhang nursery. Sulod na dito siya. Okay, kanina lang.